Kiana's POV. Miss Kiana, alin po sa mga gown na itong gusto niyong suotin? Tanong sa akin ng bridal stylist habang patuloy ang mga maid sa pagpapakita sa akin ng iba't iba pang bridal gowns. Pinasadahan ko ng tingin ng mga gown nang walang kaimo-emosyon sa mukha ko. Pwede bang ikaw na lang mamili para sa akin? Bakas ang pagkabigla sa mukha ng stylist. O okay, Miss Kiana. Tingin ko po kung babagay sa inyo yung unang gown. Okay. Pakakasalan kong lalaking hindi ko naman mahal. Noon pa man, pangarap ko ng pakasalan ng lalaking mahal ko. Wala akong pakialam kung simple lang yon o kung saan man kami ikakasal o kung ano ang isusuot ko sa araw na yon. Ang mahalaga, ang groom ko yung lalaking pinakamamahal ko. Pangarap ko magkaroon ng masaya at sarili kong pamilya noon pa man. Pero tingin ko hindi na yun matutupad pa. Kinulot ng mga stylist ang buhok ko saka ito pinusod. Nilagyan din nila ng kaunting makeup ang mukha ko. Tapos isang simpleng tiara sa may ulo ko. Miss Kiana, you look so beautiful. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Thank you, bulong ko. Nang matapos na silang ayusan ako, isang matangkad at blonde na babaeng suot ang isang white floral dress ang naglakad papalapit sa akin, saka nagsalita. Miss Kiana, come with me. The wedding is going to start now. Okay. Nagsimula na ako maglakad hawak ang skirt ng gown na suot ko upang makapaglakad ako ng maayos. Inalalayan ako ng babae habang naglalakad kami pababa ng hagdanan papunta sa garden ng mansyon kung saan gaganapin ang kasal. Miss Kiana, huwag kang kakabahan. Bigla na lamang sabi niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Vexon, isa ako sa mga tauhan ni Sir Noah. Mula ngayon ako na magsisilbing bodyguard mo. Vexon, pwede mo ba akong tulungan? Ayokong pakasalan ng demonyong lalaking yun. Hindi ko siya mahal. Gusto kong tumakas mula dito. Please, tulungan mo ko. Nakikiusap ako sa iyo. Huminto kaming dalawa sa paglalakad saka siya tumingin sa akin. Miss Kiana, ako ang bodyguard mo. I'm sorry pero hindi ko po kayo matutulungan. Nakipagkasunduan ka kay boss kaya dapat lang natuparin mo yun kung ayaw mo malagay sa panganib ang pamilya mo. Pero, please, maganda ka na. Sa oras na bumukas ang malaking pinto na to, kailangan mo maglakad palabas, hawak ang buki at maglakad papalapit sa iyong groom. Ayaw na ayaw niya naghihintay kaya kung maaari huwag ka nang gumawa ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Tugon niya saka pinunasan ng luha mula sa mga mata ko. At pakiusap, huwag kang umiyak. Masisirang makeup mo. Huminga ako ng malalim saka pinigilan ng sarili ko sa pag-iyak. Iniabot sa akin ni Vexon ang bouquet saka tumango. Tumingin ako sa malaking pinto na napapalibutan ng red and white roses. Naramdaman kong malakas sa pagtibok ng puso ko nang mapansin kong wala na si Venom sa tabi ko. Kailangan kong gawin ito para kay Daddy. Kailangan kong gawin ito para sa pamilya ko. Kapag sinubukan kong tumakas ngayon, siguradong aatakihin ni Noah ang pamilya ko. This isn't about my happiness anymore. Ayaw kong isugal ang buhay ng pamilya ko. Bumukas na ang pinto. Nang oras na yon, alam kong kailangan ko na ring bumitaw sa mga pangarap ko. Kailangan ko nang bumitaw kay Mr. Torres. Naglakad ako sa ilalim ng wedding arch na pinalamutian ng red and white roses habang hawak-hawak ko ang bouquet na muntikan ko pang mabitawan sa sobrang kaba. Sa bandang gilid ng venue na yon ay may mga tauhan ni Noah na nakasuot ng black suits. Wala ni isang bisitang kilala ko. Lahat sila'y tauhan ni Noah kaya alam kong wala talaga akong takas. Sa dulong bahagi ng white carpet ay nakatayong demonyo. Suot niya ang puting suit na may itim na bowtie na talaga namang bumagay sa kulot niyang buhok na nagpamukha sa kanyang isang prinsipe. Nakatitig lamang siya sa akin. Yung titig na kayang tumunaw ng isang tao. Muling tumulong luha mula sa mga mata ko habang papalapit ako ng papalapit sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya mahal. Ni hindi ko nga alam kung anong balak niya sa akin. Natatakot ako. Mama, please tulungan mo po ko. You look beautiful in that gown. Bulong niya sa kainabot ang kamay ko. Hindi ko siya sinagot. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay puot, galit at kalungkutan. Eto na yata ang pinakapangit at pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. Hinarap namin ang judge habang pilit kong inaalis ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Natapos ang event, sa pagpupumilit kong alisin ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa akin habang siya naman ay pilit akong hinihila papalapit sa kanya. Ni hindi nga ako tinanong ng judge kung gusto ko siyang pakasalan. And now, I pronounce you husband and wife. Mr. Escobar, you may now kiss your bride.
Nanginig ang buong katawan ko sa katagang yon. Naalala ko pa noong hinalikan niya ako kahit na unang beses ko pa lang siyang nakita. Humarap sa akin si Noah sa katinasang veil ko. Tila na estatwa ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha habang ang mga mata niya ay diretso nakatitig sa akin. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko na para bang tatalon ito mula sa dibdib ko. Hinawakan niya ako sa babat saka inangat ang tingin ko sa kanya bago niya tuluyang inangkin ang mga labi ko. Nabigla ako pero pinikit ko na lamang ang mga mata ko habang ramdam kong init ng bibig niya. Gustong-gusto ko siyang itulak at sapakin. Pero hindi ko magawa. Para bang may kung ano siyang sumpang ginawa sa akin. Tinapi kong dibdib niya upang humiwalay na siya mula sa halik pero hindi pa rin siya tumigil. Humiwalay lamang siya na makontento na. Pareho kaming habol hininga. Ang mga tauhan niya ay nagsimulang pumalakpak habang nakatingin sa aming dalawa. This will be our house from now on. Sabi ni Noah nang buksan niyang pinto ng mansyon kung saan niya ako dinala matapos ang kasal namin. Ito ay isang mansyong mas malapit sa university kung saan ako nag-aaral at pati na rin sa school kung saan ako nagtatrabaho. Wala itong pinagkaiba sa mansyon kung saan ginanap ang kasal namin. High ceiling, chandeliers at salamin na mga dingding. Puno rin ng guards ang buong bahay. Maraming mga katulong. Tingin ko higit pa sila sa 50 at saka meron ding mga personal chef. Bakit nga pala tayo lumipat dito? Tanong ko kay Noah habang naghahapunan. Dahil mas malapit to sa university mo. Di ba gusto mo yun simula na sinabi mo sa akin na gusto mo pang magtrabaho at mag-aaral? Oo, salamat. Tomorrow, sasamahan ka ni Vexon sa iyong university. Mananatili siya sa tabi mo buong araw hanggang sa pag-uwi mo. Dagdag pa niya. Tumangutango ako. Naintindihan ko. Kailangan nandito ka kaagad kapag tapos ka na sa trabaho mo. Okay. Matapos nun ay bigla na lamang nagring ang phone niya. Kinuha niya yun saka sinagot ang tawag. Tumayo na rin ako matapos kong kumain at sinamahan ako ni Vexon paakyat sa kwarto ko. Binuksan niyang malaking double door saka sinanyasan akong pumasok sa loob nun. Eto nang magiging kwarto mo mula ngayon, Miss Kiana. Ang walk-in closet ay katabi lamang ng bathroom. Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling tawagin ako. Salamat, Vex. Nang makaalis na si Vexon ay naupo ako sa may kama. At least, makakapasok pa rin ako sa trabaho bukas. Tinignan kong phone ko upang malaman kung may text ba si Daddy pero wala akong nakita. Bumuntong hininga na lamang ako't nakapagdesisyong maligo na muna bago matulog. Pumasok ako sa napakalaking banyo na gawa pa sa Cassiopeia marble. Ang tiles habang ang isang bahagi ng dingding ay gawa rin sa salamin kaya naman tanaw na tanaw kong view sa mga bundok sa labas. Mabuti na lamang at medyo blurred yon. Kung titingin ka mula sa labas kaya hindi naman ako masisilipan. Hinubad kong suot kong damit sa kanilublob ang katawan ko sa bathtub na mayroong maligamgam na tubig. Malamang inihanda na ito ni Vexon bago pa man niya ako samahan paakyat. Ni hindi man lang ako tinawagan ni Daddy o ni Spencer. Iniisip ko tuloy kung may pakialam pa ba sila sa akin. Miss na miss ko na sila kahit pa kakaalis ko pa lamang sa bahay namin. Nagsimulang pumatak muli ang luha mula sa aking mga mata. Napakalungkot dito. Pakaramdam ko mag-isa lang ako. Siguro kung buhay pa si Mommy, may makakasama pa ako. Pagkatapos kong maligoy kaagad kong binalutan ang katawan ko ng itim na tuwalya, saka naglakad palabas ng bathroom. Maglalakad na sana ako papasok ng walk-in closet, na bigla ko na lang maramdaman na parang may nakatingin mula sa likuran ko. Laking gulat ko na makita ko si Noah na nakaupo sa may kama habang magkakrus ang mga braso at diretso nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya habang pilit na tinatakpan ang sarili ng mga kamay ko. You're asking me why I'm here? This is our room. Why shouldn't I be here? Kwarto natin? Pero akala ko, bigla na lamang siyang tumayo. Kasal na tayo. Sa palagay ko, walang mali sa pagsama sa iisang kwarto at pagtulog sa iisang kama. Hindi ako payag doon. Hindi ba pwedeng sa ibang kwarto ka na lang muna matulog? Alam kong kasal tayong dalawa pero hindi pa ako sanay. Hindi ako sanay na may ibang tao sa kwarto ko. Then be used to it. Tugon niya saka nagsimulang maglakad papalapit sa akin. Humakbang ako pa atras habang pilit na inihaharang ang mga kamay sa sarili ko. Anong ginagawa mo? Huwag ka lalapit sa akin. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang katawan mo. Pwede ko bang makita? Nanunukso niyang sabi pero wala akong anumang emosyon sa mukha niya. Hindi, huwag ka lalapit sa akin, please. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko.
This is our first night together. Don't you think we should be doing what newlyweds usually do? Hindi. Please, wag mong gawin to sa akin. Hindi pa ako ready. Halos pabulong kong sabi. At sa tingin mo may pakialam ako? Ano? Nagpatuloy lamang ako sa pag-atras hanggang sa mapasandal na ako sa dingding. Napangisi siya nang ma-realize niya na wala na akong ibang mapupuntahan. Looks like you can't escape from me now. Hindi. Please, Noah. Hindi mo ba alam na isang buwan na ako hindi nakikipagtalik? Nagkikrave na ako. At ang dahilan kung bakit kita pinakasalan ay dahil gusto ko magkaroon ng taong magpapasaya sa akin tuwing gabi. Tinukod niyang mga siko niya sa magkabilang gilid ko upang makorner ako. You are mine now, Kiana. Nangahalikan na sana ako ni Noah ay bigla na lamang nagring ang phone niya. Shit, mura niya saka naglakad palayo sa akin at kinuha. Nag-iwas ako ng tingin mula sa phone mula sa bulsa niya upang sagutin ang tawag. Kaagad naman akong tumakbo at pumasok sa loob ng walk-in closet. Sumandal ako sa may pinto sa sandaling mailakon na to. Habol hininga ako habang mga luhay nagpapaunahan sa pagpatak mula sa mga mata ko. Muntik na ako pagsamantalahan ng demonyong yun. Anong gagawin ko? Magmula ngayon nititira na ako sa bahay na ito kasama siya. Alam ko namang hindi ako makakatakbo mula sa kanya habang buhay. Kapag nanatili pa ako, hindi ko alam kung makakasurvive ako. Demonyong lalaking yun. Bakit ka natulog sa loob ng walk-in closet? Tanong sa akin ni Noah habang kumakain kami ng almusal. Nakatulog lang ako doon nang hindi ko namamalayan. You fell asleep or you were hiding from me? Noah, what? Nilapag ko sa gilid ng platong mga kubyertos bago ako huminga ng malalim at diretsong tumingin sa kanya. Noah, gusto ko magkaroon tayo ng agreement. Agreement? What agreement? Tanong niya habang patuloy pa rin sa pagkain. Sandali muna akong tumingin sa paligid para makasiguradong walang mga katulong na makakarinig sa sasabihin ko. You see, nag-aaral pa ako at 17 pa lang ako. And so? Ayokong gawin yun. Huminto sa pagkain si Noah saka pinunasan ng bibig niya gamit ang napkin bago tumingin sa akin. Lalo kong kinabahan sa walang emosyon niyang ekspresyon. Ano nga ayaw mong gawin? Yung gusto mong gawin na natin kagabi? You mean pagtatalik? Kaagad na namulang buong mukha ko. Bata pa ako, pareho tayong bata pa. But we're already married. Kunot noon yan tugon. Alam ko pero hindi pa talaga ako handa sa ganung bagay. Bukod pa doon, hindi pa kita lubos na kilala. Wala pa akong gaanong nalalaman tungkol sa'yo. Hindi ko nga alam kung saan ka galing o kung ano yung trabaho mo. Ayokong gawin yun kasamang lalaki hindi ko pa lubos na kilala. Alright, so what do you want me to do? Nanginginig ang mga kamay ko na sumagot ako. Gusto kong magkaroon tayo ng magkaibang kwarto. Kahit mag-18 lang ako. Ibig mo sabihin gusto mong hintayin ko mag-18 ka bago tayo magsiping? Oo, sarkastiko siyang tumawa. I can't believe you, woman. Alam mo bang marami babaeng nag-aaway para lang makuha ang atensyon ko? Alam mo ba kung ilan sa kanilang namamatay para magkaroon sila ng one night stand sa akin? At ngayon nandito ka asking me na maghintay ako hanggang mag-18 ka bago tayo magniig? Napakagat ako ng ibabang labi. Please, yun lang ang hihilingin ko mula sa'yo. Gagawin kong lahat ng gusto mong ipagawa sa akin basta please, pumayag ka. Fine, kung yan ang gusto mo. Tsak na pagsisisihan mo yun. Gayunpaman, sabihan mo lang kapag nagbagong isip mo. Aniya, saka tumayo. Don't forget to go home early tonight. Oo. Ano? Kasal ka na? Pinagloloko mo ba ako, Kiana? Gulat na tanong ng best friend kong si Criza May habang kumakain kami ng lunch sa school cafeteria. 17 ka pa lang. Kanino ka naman nagpakasal? Best friend ko na si Criza May noon pa man. Nabubuhay na lang siya kasamang mama niya dahil namatay ang papa niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Shh, Criza, baka mamaya may makarinig sa'yo. Tumingin muna siya sa paligid namin bago muling tumingin sa akin. Ginulat mo naman kasi ako. Bigla-bigla mo na lang sasabihin sa akin na kasal ka na gayong last time I check, virgin ka pa. Criza, virgin pa ako? Ano, talaga ba? So kanino ka nga ikinasal? Kay Noah Escobar. Kaagad na lalaki ang mga mata niya nang banggitin kong pangalan ni Noah. Noah Escobar? You mean yung napakagwapong multi-billionaire at mafia boss? Kagatlabi akong tumango sa kanya. Oo. OMG, Kiana! Naka-jackpot ka! Napakayaman at napakagwapo kaya ng lalaking yun. Alam mo bang matagal ko na pinagnanasaan ng lalaking yun?
Kinikilig niya pang bulong sa akin. Hindi ko nga siya kilala. Teka lang, paano nga pala kayong dalawa nagkatuluyan? I mean, never mo namang sinabi sa akin na may boyfriend ka pala tapos malalaman ko na lang nakasal ka na? Pinaglolo ko mo ba ako, Kiana? Kriza, hindi mo alam kung gaano ko hinihiling na sana nga binibiro lang kita. Pero totoong sinasabi ko sa'yo, may malaking utang si Daddy sa kanya. Kaya binigay ka niya kay Noah bilang collateral? Napayuko na lamang ako. Wala siyang ibang choice at saka hindi ko naman kayang makita silang nasasaktan eh. Pinagbantaan ako ni Noah papatayin niya si Daddy at ang mga kapatid ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Kaya ngayon ikaw ang nagsasuffer dahil sa kasalanan ng pamilya mo? Na naman? Alam mo, Kiana, kung ako ikaw, baka hinayaan ko na lang na mamatay ang taong yon. Never naman silang naging concern sa nararamdaman mo. Tinatrato ka pa nga nilang utusan, di ba? Kriza, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kanila. Pamilya ko pa rin naman sila. Tinanggap nila ako at pinatuloy sa mansyon kasama nila. Utang ko pa rin sa kanilang lahat ng meron ako ngayon. Nakapout siyang tumingin sa akin. Napaka-inosente at ang bait mo talaga kahit na kailan, Kiana. Oo nga pala, kasal ka na ngayon. Ibig sabihin ba niyan, handa ka na rin kalimutan si Mr. Torres? Mabilis na tumibok ang puso ko na marinig kong pangalang yon. Siya pa rin naman ang mahal ko, Kriza. Hindi magbabago yon. Oh well, at least nagawa mo magpakasal sa isang gwapo't mayamang lalaki. Come on. Lahat kayo ng babae dito gustong maikamang hot na mafia boss na yon. Umiling-iling lamang ako sa kapilit ng umiti. Si Mr. Torres, isipin ko palang na wala na akong pag-asa sa kanya, naiiyak na ako. Ramdam kong pagsikip ng dibdib ko habang pinagmamasdan ko si Mr. Torres na nakaupo sa swivel chair niya sa loob ng infirmary. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Matagal ko na siyang minamahal to the point na akala ko pwede ko siyang pakasalan balang araw at bumuo ng pamilya kasama siya. Pero hanggang pangarap ko na lang pala ang lahat ng iyon. Isang pangarap na hindi na matutupad pa. Kiana, nabigla ako nang bigla na lamang siyang lumingon sa direksyon ko. Agad na tumibok ng malakas ang puso ko nang tawagin pa lamang niya ang pangalan ko. Mr. Torres, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin saka tumayo. Naglakad siya papalapit sa akin habang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Wala naman, may gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Bahagya niya tinagilid ang ulo niya. Hindi niya lang talaga alam kung gaano siya ka-cute sa tuwing ginagawa niya yon. May ibibigay ka ba sa akin? Ano yun, Kiana? Pinakita ko sa kanyang iced coffee na binili ko pa sa malapit na vending machine. Ito, tumawa naman siya na makita niyang tinatago kong yun mula sa likuran ko. Nakita kong dimples niya at muntik na akong mamatay ng dahil doon. Ang coffee na yan, alam mo talaga kung anong paborito ko, Kiana. Siyempre naman, hindi ko makakalimutan yon. Nakangiti kong sabi sa kanya. By the way, tapos ng duty ko, gusto mo bang maglakad-lakad sa park sandali? Ha? Oo naman. Alright, pwede mo ba akong hintayin sa labas? Magpapalit lang ako ng damit, tapos sunod ako sa'yo. Okay. Naglakad ako palabas sa umupo sa isang bench na bigla na lamang lumapit sa akin si Vexon. Miss Kiana, tapos na po yung klase niyo, hindi ba? Kailangan na po nating umuwi, gaya ng bilin ni boss. Vexon, gusto ko lang muna magkape kasama kaibigan ko sandali. 30 minutes lang. Pwede bang hintayin mo na lang ako? Promise, 30 minutes lang to. Pero Miss Kiana, please Vexon. Tingin ko maintindihan naman ni Noah at saka maaga pa naman eh. Bumuntong hininga na lamang siya. Babatayan na lang kita mula sa malayo, Miss Kiana. Please, wag po kayong lalagpas sa 30 minutes sa pakipag-usap sa kaibigan niyo. Naintindihan ko. Salamat, Vex. Tara. Matapos yun ay umalis na rin si Vexon, saktong paglabas namin ni Mr. Torres mula sa infirmary. Okay. Naalala mo pa ba noong unang beses tayo magkakilala, Kiana? Tanong sa akin ni Mr. Torres habang nakaupo kami sa isa sa mga bench sa may park. Nakaupo lamang si Vexon sa isa ring bench na medyo malayo sa amin at kunwari nagbabasa ng dyaryo. Uminom muna ako ng kape ko bago ngumiti. Oo naman, hindi ko makakalimutan yon dahil yun yung unang beses nakita kita. Muntik na ako maligaw nun sa paghahanap sa building ko. Pero bigla ka nalang sumulpot. Buong akala ko pa nga estudyante ka din. Nakita kasi kitang palingalingan na para bang may hinahanap. Mukha ring iiyak ka rin nun although tingin ko ang cute mo ng mga oras na yon. Kaya naman naglakad ako papalapit sa'yo. Tandang-tanda ko pa nga kung gaano kakasayo nung makita natin ang room mo. Nakangiti niya pagkakwento kaya naman hindi ko na rin naiwasan na mapangiti habang nakatingin sa kanya. Alam ko nakakahiyang itsura ko noong mga panahon na yon.
Pero salamat dahil tinulungan mo ko. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang sa malamang na na-late na ako at pinagalitan na rin ako ng professor ko. Sabay kaming tumawa. Huwag ka mag-alala, Kiana, hindi naman nakakahiyang itsura mo. Tingin ko ngang cute mo noon. Naramdaman ko naman ang pag-init na magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi niyang yon. Pero hindi naman ako puppy para maging cute. Tumingin siya sa akin na parang tinitignan kung na-offend ako sa sinabi niya. I'm sorry, Kiana, hindi ko na dapat sinabi pa yon. Ha? Ano ibig mo sabihin? Na-offend ka ba? I mean, dahil tinawag kitang cute? Syempre hindi naman. Pasensya ka na, masyado lang ako nag-overreact. Umiling-iling siya. Mabuti naman kung ganon, akala ko kasi nagalit ka sa akin. Hindi mangyayari yun, Mr. Torres. Ang magalit sa iyo huling gagawin ko. Hindi ko magagawang magalit sa taong naging mabuti sa akin mula pa man nung umpisa. Hindi ako kasing bait ng iniisip mo. I can be selfish sometimes and I like it when things go my way. Kapag may isang bagay akong gusto, kinukuha ko yun. Sabi niya kaya naman hindi ko naiwasang mabigla. Ngayon ko lang siya nakita magsalita ng ganun kaseryoso. Oh sorry, nagulat na naman ba kita? Hindi naman. Nagulat lang talaga ako kasi ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganyang kaseryoso. Ngumiti siya sa akin. Dahil ba parati ako nakangiti? Oo nga pala Mr. Torres, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ha? Ano yun? Sandali muna ako nag-iwas ang tingin mula sa kanya upang huminga ng malalim bago ko muli siyang harapin. May tao ka na bang nagugustuhan, Mr. Torres? Uminom muna siya ng kape niya bago tuluyan tumingin din sa akin. Meron. Sumandal siya sa may bench, saka tumingala sa kalangitan habang ako naman nakatitig lamang sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero bigla na lamang ako nakaramdam ng kaba habang hinihintay ko ano susunod niya sasabihin. Na in love na kagad ako sa kanya. Mula nung una ko pa lang siyang makita. She's beautiful, smart and a kind woman. She's everything a man could ever ask for. Ganun ba? Pagpuputol ko sa kanya, nag-iwas ako ng tingin bago tuluyang tumayo. By the way, kailangan ko na rin palang umuwi. Sigurado akong hinahanap na ako ni Daddy. Tumayo rin siya kasunod ko. Naintindihan ko. Gusto mo bang ihatid na kita pa uwi? Hindi na, meron din naman ako susundo sa akin. Mabuti kung ganun, so magkita na lang ulit tayo bukas? Tumango naman ako. Okay. What took you so long? Laking gulat ko na makita ko na lamang si Noah nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Malamig siyang tumingin sa akin. Did you go somewhere else? So sorry. Nakipag-usap lang ako sa isang kaibigan sandali. Kiana, hindi ka nandito para magkaroon ng buhay na isang prinsesa. Hindi kita pinakasalan para lang mamuhay ka sa gusto mo't suwayin ng utos ko. I'm sorry, hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit yun kasi kung uulitin mo, hindi na kita papayagang mag-aral o magtrabaho. Mananatili ka na lang sa loob ng mansyon na ito habang buhay. Ano? Hindi. Huwag Noah. Please. Wash your body and proceed to my room. Ha? Don't worry, I don't do anything shady. Dagdag niya bago tuluyang umalis. Bakit gusto niya ako pumunta sa kwarto niya? Gaya na sinabi niya, nag-half bath na muna ako saka nagpalit ng damit pantulog. Sinadya ko talagang suotin ng pajamas ko dahil alam kong kapag nakita niya ako nakasuot ng manipis o sleeveless na damit, iba na naman ang papasok sa isipan niya. Kailangan ko ba talagang magpunta sa kwarto niya? Paano kung pilitin niya akong gawin yung gusto niyang mangyari? Pero sinabi niya naman na wala siyang masamang gagawin sa akin. Dapat ko ba siyang pagkatiwalaan? Bumuntong hininga ako. Kung sa bagay, para namang may choice ako. Pag-aari niyang mansyon na to at nang pakasalan ko siya, nag-iisa na rin ako sa mga pag-aari niya. Bakit nga kaya pinapunta ni Noah sa kwarto niya si Kiana? Anong laro kaya ang gagawin nila? Sa kanilang pagsasama, sino kayong unang mahulog sa kanila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.